tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Today's lesson is about my job and employer. So ito tungkol sa ating trabaho at sa ating mga pinaglilingkuran. Sabi mo sa number 1, lahat ng iniligtas ay tinawag para tayo ay maglingkod ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, walang day off, walang holidays, walang retirement. So hanggat buhay ay tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos na tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Sabi ko sa letter A ng Ephesians chapter 2 verse 1, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi bukasyon. Alam niyo, dalawang bagay po yun eh. Sa mga nagtapos ng kanilang edukasyon, ang tawag ko ay professional. At ang tawag ko sa kanilang trabaho ay profesyon. Pero tayong mananampalataya, ang tawag sa ating paglilingkod ay edukasyon. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay tumutukoy doon sa gawain ng Panginoon. While yung profession ay tumutukoy doon sa paglilingkod doon sa mga pinagtatrabahuan. Doon sa profesyon na tinapos ayon doon sa kanilang course. Letter 3, the Bible is very clear that every saved person is an integral part of our lives and each member's contribution is important. So, nilagay ng Diyos bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Katulad ng ating mga pag-aralan, bawat isa sa atin ay bigyan ng bahagi o ng part ng body of Christ. Ibig sabihin yung ministry na ibinigay sa atin. Ano ba yung talent? Ano ba yung gusto mong gawin paglilingkod sa Diyos? So yun yung bahagi natin sa body of Christ. At tayo ay merong makatang paglilingkod sa ating ministry. Ibig sabihin tayo ay importante. Katulad ng bahagi ng ating katawan, lahat po yan ay importante. Walang bahagi ng katawan na hindi kailangan at hindi importante. Kasi yun ang magsasabi na malusog at tayo ay malakas, tayo ay nabubuhay ng normal. Yung kalagayan ng isang katawang kumikilos ayon doon sa bawat bahagi. Letter C, ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat sa lahat ng oras, hindi lang yung every Sunday sa church. So kaya nag-i-encourage tayo na kung meron tayong mga ibang mga ministry o ibang mga gawain, katulad ng Saturday, ang ating prayer room and Bible study. So, ministry din po yun. At bahagi ng ating tungkulin na kung meron tayong panahon ay pumunta kasi bahagi ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sige sabihin, kahit doon sa bawat tahanan, kahit sa trabaho, ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat hindi nalilimitahan. Hindi dapat ito lang compromise. At ibig sabihin, hindi natin dapat ito natato yung ating pagiging mananampalataya. Hindi tayo Christian, no? Na kapag noon sa labas ay parang nahihiya tayo malaman na tayo ay mananampalataya. Matapos dapat maging proud tayo. Kasi yung iba nga ay proud alam naman natin na medyo tagilig yung kanilang yung kanilang pananampalataya. But they are proud to be a member of their organization, of their religion. So tayo pa kaya? Kaya dapat ating ipagmalaki na tayo ay mga mananampalataya. Number 2, the primary purpose of your job is to support your ministry. Yung
unahing layunin ng ating gawain o ng ating trabaho para suportahan ang ministry. Letter A, of course, ang ating pamilya. Yun yung nagkaroon ng ating ministry, mga kapatid. No? Kaya nung muna natatandaan ko, nung muna siyang din ako eh. So, pagkagaling ko sa trabaho, punta ako naman sa church, sabi ni dapat magpahinga ka naman kasi ikaw ay pagod sa trabaho mo maghapon. No? So, ang pamilya ay hindi dapat iniiwanan. No? Sa yung kalagayan. Bagaman na tinutugon natin yung ministry, of course, ang ating pangunahing ministry ay yung ating pamilya. Sayang wala dito yung mga kabataan. Kasi ito yung style ng mga kabataan. Pag pumunta ng church, ang bilis nilang pupunta doon. Pagdating sa bahay, yung mga gawaing bahay ay hindi ginagawa. No? Sabihin niya, pag-uwi ka ako, kaya ako sa church. Kaya pinaglalaba, ay hindi ako lalaba kasi pinapunta ako sa church eh. Yung ginagawang reason yung pagpunta ko sa simbahan. So kaya yung pamilya of course ay talagang priority natin. Subalit kailangan din natin ilagay doon sa maayos na pamamaraan yung ating paglilingkod sa ating Panginoon na hindi nasasacrifice yung family. Kasi ayaw ng Diyos na kunyari naglilingkod tayo sa Kanya, kung tayo pero yung Panginoon na iwan. Dapat hindi gayon. Dapat kasama yung pamilya sa ating paglilingkod. Naalala ko noon nung mag-full time ako sa ministry, ang sabi ko doon sa aking pamilya, kapag sinamahan niyo ako maglingkod sa Panginoon, maglilingkod ako. Pero pag hindi niyo ako sinamahan, hindi ako maglilingkod. Kasi anong purpose? Anong dahilan? Anong testimony? Diba? So, ngayon po yung sinasabi na our priority in our ministry is our family. Little bit, your second ministry is twofold. Your church, family, and of course, the lost soul, yung ating evangelism ministry. So, ngayon yung ating twofold ministry natin sa church at saka yung evangelism. So, yun ating yung church para lupugo tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, para magpatutuo tayo, mag-witness tayo doon sa labas, doon sa mga hindi mananampalataya. So, yun yung ating mga ministry na ating dapat na maging pangalawa doon sa ating pamilya. At maybe, doon sa ating mga nakaraang lesson, yung ating mga pagpapala o yung mga tinatangkilik na ipinagkaloob nyo sa atin, kailangan mayroong bahagi ang ating ministry. Meron tayong bahagi doon sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya meron tayong mga offering, mga Thanksgiving, mga tithe, kasi bahagi yun ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kasama ng ating mga resources. Part ng our resources, part ng blessing na binibigay ng Diyos, ay ating namang binabahagi sa gawain ng Panginoon. Para sa gayon, magpatuloy yung ating ministry, magpatuloy ang gawain, kasi alam naman natin na there are lots of expenses sa ating ministry operation. So kaya yun yung ating isa sa ating mga dapat na suportahan pagdating sa ating ministry. Number 3, what should be my attitude toward my job? So ano naman daw yung ating ugali pagdating sa ating trabaho? Kailangan ay ipakita natin na ang ating trabaho ay katulad din ng ministry. Hindi natin dapat sinasabi na nagtatrabaho lang ako. Of course, yung ating pagtatrabaho ay ito nagmumula yung blessing ng Diyos.
ginagamit yung ating pinagtatrabahuhan para tayo ay tumanggap ng pagpapala na mula sa ating Panginoon. Ginagamit niya yung kayong mga panamaraan upang yung pagpapala ay makarating sa atin. So dapat, ating ituloy na ministry din yung ating trabaho. No, hindi lang nagkasaluhin ko kayo money para kumita ng pera. But of course, kasi doon na nagmamanifest yung testimony natin bilang Christian. No, na iba tayo, kunyari sa trabaho, hindi tayo nagdadaya sa oras. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na lumalabag doon sa rules ng ating employer. So, ibig sabihin ay nakikita ng ating pinagtatrabahuhan yung katapatan natin. At dahil doon, nagre-reflect yun yung testimony ng ating pagiging mananampalataya. Letter B, o letter A, for most Christians, your fellow workers are the greatest exposure you have towards unsaved people. Yun na yung sinasabi natin, na tayo maging testimony doon sa mga unsaved people. Pangalawa, o letter B, ang ating buhay ay ang ating totoong pagsaksi sa ating Panginoong Kristo. Dapat nakikita talaga yan sa ating buhay. Ang sabi ko sa number 1, tayo ay ilaw na nagre-represent sa ating Panginoong Kristo. At number 2, ang ating buhay ay dapat naglalarawan ng salita ng Diyos ay dapat na nagmamanifest sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, nakikita ng mga unbeliever na yung ating pananampalataya ay totoo at yun ay nakabase o nakarelay tungkol sa salita ng Diyos. Number 4, what attitude should I have toward the supported players and the company for which I work? So, ano naman yung ugali ko pagdating sa aking mga nakataka sa akin o sa company na aking